So lots of mga idol, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, Infinix Hot 70. Ayan, sulit nga ba talaga siyang i-purchase ngayong 2026? Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, pag-uusapan natin ng Infinix Hot 70. Isa sa napakasulit at very trendy na smartphone ngayon 2026. Recently lang ito lumabas, kasabay itong kanyang counterpart na Tecno Spark 54G. Gagawa tayo ng phone comparo about dito sa dalawang smartphone na to. Pero this time, let's focus muna dito sa Hot 70 4G. So itong smartphone na to, when it comes sa SRP, meron itong SRP na 9,000 pesos for the 4GB 128 and 10,000 pesos for the 4GB 256, 13,000 pesos for the 8GB 256. Pero dito sa ating link, mura nyo lang po makukuha ang Tecno Spark, ang Infinix Hot 70, usually around 6 to 7,000 pesos, pinakamababa, dyan yan sa ating link. Tap mo yung video, may shopping button dito, mura at bagsak presyo lang makukuha itong Infinix Hot 70 mga idol. At syempre, meron pa tayong link dyan. Exclusive lang po yung discount voucher na yan dito sa ating video. Kaya pag dito kayo bumili, galing kayo sa link natin, ang laki na makukuha yung discount voucher up to 1 to 2,000 pesos off dito sa Infinix Hot 70. So, di ba? Compare pag bibili nyo sa mall na medyo mataas ang SRP, binibigyan ko kayo ng mga ibang platforms to purchase this one na mura lang at pasok na pasok sa inyong budget. At dito sa video natin, tatalakayin natin, i-quick review natin ang Infinix Hot 70 kung maganda nga ba talaga at sulit pa talaga siyang i-purchase ngayong 2026. Infinix Hot 70 mga idol ay merong 6.78 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p. 120Hz screen refresh rate, needs of brightness is 700. So when it comes sa display quality, malaki, okay ang refresh rate. Medyo disappointing lang tayo doon sa kanyang resolution. It's HD Plus 720p na parang ayun din yun din yung nakakalungkot, nagiging new normal na rin ang HD Plus 720p sa presyo na around 6 to 10,000 pesos. Before hindi 'di ba? Full HD Plus 1080p na tayo sa ganyan, AMOLED na. Ngayon hindi nagiging IPS HD Plus. So yun yung isang mga reason nila kung bakit kino-cost cut nila ngayon sa sobrang taas po ng presyo ng mga smartphones today. Pero let's appreciate naman ang Infinix na kahit sa sobrang taas ng smartphone ngayon, nakakapag-provide sila ng mura pa rin, which is etong si Infinix Hot 70. So, HD Plus 720p, hindi naman po yan totally pangit or totally wash out. Magiging acceptable na siya basta yung mga ibang specification nito is pasok na pasok din naman for its price range. So, yun nga, 120Hz, okay, screen size okay, and yung needs of brightness niya nasa average level, is not too bright, not too low, nasa average level lang siya, which is okay rin naman na mga idol. It is operated na Android 16 with XOS 16 to. So, yun naman na maganda dito. It's na siya, updated na siya sa latest Android 16 at hindi na kayo maghihintay kasi shoutout sa mga ibang brands diyan na hanggang ngayon May, June naglalabas pa rin ng Android 15, di ba? Dapat hindi na. So, dito it's Android 16 with XOS 16. Pero let's hope na ma-update din to sa Android 17. We don't know yet kung meron, 'di ba? Pero meron na nagiging history si Infinix ng updating ng kanilang smartphones. Pero sa mga ganitong presyohan, hopefully meron na rin. Processor is MediaTek Helio G100. Real talk, mas better ang processor nito dito. Kasi ito is G81, ito G100. So G100 can do a lot of things, especially sa mga multitasking, navigating. For example, gagamitin nyo to for work, for business. Pwede yung processor na yan. Maning-mani lang yan. Opening of apps, navigating, lahat. Watching movies, scrolling sa social media. Hindi po mabagal ang Infinix Hot 70 dahil sa kanya MediaTek Helio G100. Gaming loads, kamusta naman to sa gaming? Ang G100, several times na natin na-test yan, and it can handle games naman. Pwede rin Genshin, pwede rin ng WoW, pero don't expect na smooth. There's a frame drop sa mga ganun AAA games, pero na-manage niya naman mga idol. Pero syempre, magiging hila yan dito dahil sa RAM. Yan ang isang main factor when using a smartphone for gaming.
ang isa talaga i-consider nyo RAM. Mababa lang RAM nito, 4GB of RAM eh. So, sa ganyang RAM, panigurado, expect nyo na hindi ganun ka-smooth ang mga AAA games. Mobile Legends, COD, Genshin, Mobile Legends, COD, PUBG, Honor of Kings, mga ganyan, all goods naman dito mga idol, kayang-kaya yan ng Infinix Hot 70. So, kumbaga, itong RAM niya, so kumbaga yung processor niya, for all-rounder. Pwede siya for casual gaming, casual user, sa mga nagne-negosyo, ayan, pwede siya sa mga ganyang scenario. Okay? Lods, kamusta naman ang RAM, ang ROM? Tulad ng sinasabi ko rin sa mga previous video ko, ang RAM ngayon na 4GB is new normal na for a price tag na 7,000 to 10,000 pesos. Still usable, no worries naman. Pero again, kung gagamitin nyo to for gaming, I suggest go for a variant na merong 8GB of RAM at least. Dahil yung 4GB of RAM, hindi na po yan marerecommend sa mga solid gamers, okay? Dahil medyo mababa na po ang RAM na yan. Pero kung usability lang naman, yung 4GB of RAM, still manageable pa yan ngayon 2026 at ang pinakamaliit naman na storage nito is 1 to 8 GB of internal storage. Tingnan nyo naman ng design. Dito talaga tayo ma-appreciate ang ITEL, ang Infinix. Tingnan nyo yung design. Napaganda, lalo na tong color green nila. And even the Tecno Spark 54G. Grabe, ang gaganda ng design nila ngayon ng mga Transsion, no? Very trendy at eye-catcher po yung mga design nila. At ito pa appreciate natin, yung mga case. Biruin mo case, hindi na jelly case. The Tecno, hindi rin, di ba? So, pang permanent case na ang pinoprovide nila dito na which is very, very nice. So, let's appreciate Transsion na kahit sa panahon ngayon na nagsisitaasan ng presyo ng mga smartphone, nandyan pa rin sila to provide us a very affordable smartphone na merong magagandang specification for its price, di ba? Tingnan yung case, paldo na kayo. And yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na merong magandang design, very aesthetic, tingnan nyo lang naman itong Infinix Hot 70, yung kanyang, marang feather look na ganyan, di ba? Nakakatuwa lang naman na sa ganitong design is very eye-catcher po sa mga consumers natin. Ergonomics and all, meron siya malaking battery capacity pero na-provide niya pa rin yung slimness and yung pagka-lightweight ng device na to. Camera module and all, meron siyang vertical camera module at meron siya ditong light indicator dito for notification and all. So, yun, very helpful. At yung design niya, minimalist pero elegant tignan. Usapang camera tayo. Yung camera nito, same lang naman ng specification for the Tecno Spark 54G. It has a 50 megapixel main and an 8 megapixel front-facing camera. So, overall naman, maganda yung camera performance ng Infinix Hot 70. Again, pero depende pa rin sa tama ng ilaw or sa lighting condition. For its price, it can give justice naman for the quality. Syempre, battery ang pinakapaldo, 6,000 mAh battery capacity. Mas paldo kayo dito sa kanyang charging rate. Buti na lang dito, it's 44 watt fast charging rate. So, in less than 1 hour lang, yung 6,000 mAh battery capacity mo, boom, full charge agad. Ganun siya kalupit. Compare sa Tecno Spark 54G, doon kayo ngayon mamimili kung ano ba ang mas mahalaga, fast charging ba or the battery capacity. So, sa ating full review or sa ating phone comparo, tatalakayin po natin lahat yan. Pero sa 6,000 neto, it's not bad. That is the best minimum na pwede na natin makuha ngayon 2026. And the battery performance is superb naman dito sa Infinix Hot 70. At ang bilis niya pang ma-full charge. And it is protected still ng IP64 water and dust resistant. So hindi siya pwede malublob sa water, then mababa ang rating. Pero for a scenario na ilalagay nyo siya sa motor nyo, umulan, yung mga ganyang reason, valid ang protection nitong smartphone na to. So yun mga idol, ang pinaka main question, Lods, sulit ba talaga ang Infinix Hot 70? The quick answer dyan, definitely yes. Lalo na pag nakuha nyo siya ng mura dito sa ating link. So, tap mo yung video, may shopping button dito or may link yan. Mura nyo lang makukuha tong Infinix Hot 70. Grab yours now hanggang meron pa siyang sale sa online dahil panigurado matutuwa kayo sa mga offer na itong smartphone na to pag actual nyo na siyang nagamit. So, hopefully nakatulong itong sinabi ko sa inyo mga idol kung nagde-decide kayo bumili ng Infinix Hot 70. Again, abangan nyo na lang din ang ating game test dito sa smartphone na to dahil i-game test natin siya sa mga ibang mga games.